Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Lakers ay interesado sa isang center na tutulong kay Anthony Davis moving forward. Ang Dallas Mavericks naman ay sinusubukan na humanap ng sagot matapos ang kanilang ikasyam na talo sa huling 12 laro. At ayon kay Christian Clark ng The Athletic ay ginagawa na ngang available ang Dallas Mavericks si Daniel Gafford sa usapang trade at interesado ang Mavs sa isang upgrade defensively sa perimeter area. So ang target nga nila na kapalit ay isang wing defender na tulad ni Derrick Jones Jr. noon o kaya naman guard defender na pwedeng pahirapan ng tulad nila SGA, Ja Morant at Anthony Edwards sa playoffs kung sakaling makaharap man nila ito. Well, madaming fans nga nagsasabi na dapat umano na i-target ng Lakers si Daniel Gafford lalo na't gumawa pa lamang ito kanina ng 31 points and 15 rebounds on 12 of 15 shooting sa field, and 5 days ago lang ay gumawa din siya ng 27 points and 12 rebounds on 12 of 13 shooting sa field. Gumawa ang Lakers all day everyday na page ng possible trade package ng Lakers kung saan tutugma ang mga sahod at sa interes ng Mavs base sa mga reports ng insiders na gusto nilang makuhang kapalit. Kakailanganin nga ng Lakers ng tulong ng third team at sa senaryo na ito ay napili nila ang rebuilding team ng Toronto Raptors. Mapupunta sa Lakers si Daniel Gafford. Sa Mavs ay mapupunta si Davion Mitchell, Jackson Hayes at ang 2029 first round pick ng Lakers. At si Gabe Vincent at isang second round pick naman mula sa Lakers ang mapupunta sa Toronto Raptors. This way ay may backup center pa din nga ang Mavs at nabigyan din sila ng 3-and-D guard at nabigyan naman ng Raptors ng draft pick para sa kanilang rebuild mode. Kung hindi naman si Gabe Vincent at Jackson Hayes ay pwede din na i-offer ng Lakers si Christian Wood at Vando para tumugma ang mga sahod. Ang tanong ay kung papayag nga ba dito ang Mavs? Sa palagay nyo ba ay dapat na umaksyon na ang Lakers para makuha si Daniel Gafford? After being down most of the game ay nakuha nga ng Memphis Grizzlies ang dikit na panalo kontra sa Minnesota Timberwolves sa score na 108-106. 24 points, 11 rebounds si Jaren Jackson Jr., 22 points, 6 rebounds and 5 assists si Desmond Bane at 19 points and 7 assists naman si Ja Morant. Sa Timberwolves naman ay 32 points si Anthony Edwards at 29 points, 8 rebounds si Naz Reid. Subalit bukod nga sa kanila ay halos wala nang gumawa ng malaking ambag offensively sa kanilang team. Tambak naman ang inabot ng Phoenix Suns sa Cleveland Cavaliers sa score na 118-92. Nanguna ang 35 points, 5 rebounds and 5 assists si Donovan Mitchell at 16.7 assists si Darius Garland. Sa Suns naman ay 23 points si Kevin Durant. Subalit na limit lang nga si Devin Booker sa 15 points at 5 points lang din ang nagawa ni Bradley Beal. Habang ang Warriors naman mga kaibigan ay kinawawa nga ng Boston Celtics. Umabot sa 45 points ang tambak sa kanila at natapos ang game sa score na 125-85. Balance scoring ang pinakita ng Celtics sa pangunguna ng 22 points, 9 rebounds and 7 assists si Jason Tatum. Sa Warriors naman ay 18 points si Stephen Curry on 37% shooting sa field.